po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating daily na pag-aaral ng Gospel. At sorry po dahil ng mga nakakaraan hindi tayo nakagawa dahil sobrang naging abala. But ayan, ngayon tayo may pagkakataon. It's Sunday, day off natin. And ayan, dito na lang tayo sa labas. Bunga na ating devotion dahil dala-dala naman natin ang ating devotion journal. And we're ready to attend the service. Pero bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon through prayers sa ating gagawin na ito. Okay, so let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo. Na sa kahit anumang sitwasyon o panahon ng aming buhay, Panginoon, kami ay mananatiling naglilingkod at nagtitiwala sa inyo at sa lahat man ng lugar na aming puntahan, Panginoon, ay maaari namin ipahayag at banggitin, Panginoon, ang inyong mabuting balita or gospel, Panginoon. Salamat po sa provision, promotion, Panginoon, guidance at pagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, gayon din na aming mga pamilya o mahal sa buhay, Panginoon. And we declare, Lord God, that you will give us divine wisdom, Panginoon, sa gagawin naming pag-aaral na ito. Nasa lugar man kami na komportable o hindi, Panginoon, ay kayo po ang siyang magkakaloob, Panginoon, dahil ito ay inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Dalangin namin sa lahat ng makakapakinig o makakabasa o makakanood nito, Panginoon, na mapagpala sila, Panginoon. Gamitin niyo lang po ang inyong servant, Panginoon, as tungtungan ng inyong kalwalhatian, Panginoon, at hindi ang aking glory, ang aking karunungan ang magdingning, Panginoon, ngunit only your glory shine upon us, Panginoon. Also pray, Lord God, at nagpapasalamat ng walang humpay sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo na pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan. Gayon din sa banal na Espiritu na siyang lumulukok o gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging para lamang sa inyong kaluwalhatian at kapurihan. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak ng si Jesus. Amen. Ayan, may background tayo na may nagpa-practice ng gitara at pagkanta para sa church. Siyempre, dahil alam natin yung kanta, medyo nakiki-rhythm na rin tayo. But ayan, dumako po tayo sa ating devotion. Hindi ko na lang lalagyan ng number dahil nakalimutan ko na rin ang mga number natin. But anyway, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng devotion na ito. So, makikita po natin ang ating pag-aaralan ngayon sa Lucas 23:3. Sabi, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang may sabi, tugon ni Jesus. Kaya para makapagdesisyon, tinanong din ni Pilato si Jesus kung siya nga daw ba ang hari ng mga Hudyo. At gaya ng naging sagot ng Panginoon sa kataas-taasang kapulungan, ay sinagot na ito na din ang may sabi. Application. Pareho lang ang naging sagot ng Panginoon sa mga nagtanong sa Kanya, dahil iyon naman talaga ang totoo. At dahil iyon nga ang tamang panahon para mangyari o maganap, ang magiging parusa sa Kanya ay niloob ng Diyos Ama na mangyari ito. Parang sa buhay natin, may kasabihan ang mga matatanda na kapag hindi ukol, hindi bubukol. At tunay ngang kapag hindi kalooban ng Diyos ay hindi mangyayari o magaganap. Gustuhin man natin o hindi, nakatakda at pangako ng Diyos na iligtas tayo sa anumang kasalanan na pumasok sa atin sa pasimula pa lang. At pangako niya na pinasimulang ipakita ng dinamitan niya ang ating mga ninuno na sina Eva at Adan mula sa balat ng hayop na may kailangang dumanap na dugo at mamatay na hayop para matakluban ang kahubaran o kahihiyan ng mga tao. So yun, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So yun na nga, dahil si Pilate, isa siya sa nasa katungkulan para magdesisyon kung ano ang magiging kaparusahan sa ating Panginoong Yesus, ay inilapit sa kanya ng mga nagsasakdal sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Yesus, diba? At yun na nga, tinanong ni Pilato o ni Pilate ang ating Panginoong Yesus kung siya nga ba ang hari ng mga Hudyo. At ang sagot din ng ating Panginoong Yesus ay kagaya din ng sinagot niya sa mga naunang nagtanong sa kanya. So, di ba, sabi nga, isa na rin sa minention natin dito yung paniniwala at sinasabi ng mga tao na sa kasabihan na kung
kalooban ng Diyos na mangyari ay mangyayari at magaganap, di ba? Pero kung hindi kalooban ng Diyos, ay kahit gustuhin man natin o gumawa man tayo ng mga paraan para ito ay mangyari, ngunit hindi pa rin mangyayari, di ba? So, sa lahat din ng bagay na dapat nating gawin ay dapat isinasangguni muna natin ito sa ating Panginoon, di ba? Na sa mga decision making natin, dapat laging may guidance ng ating Panginoon. Nang sa gayon ito ay may protection or kapag kalooban ng Diyos ay mangyayari sa atin, di ba? And kung ito man ay hindi kalooban ng Panginoon at hindi mangyari o maganap sa atin, ay dapat tanggapin natin ito nang maluwag sa ating dibdib dahil may mas mabuting inilaan ang ating Panginoon para sa atin, di ba? So, yun na nga, as we all know and we are studying the gospel of the Bible, ay alam natin na ipinakita ng ating Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya dito sa mundo ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. 'Di ba? Na kinakailangan na dumanok ang dugo ng ating Panginoong Hesus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. And we know that after 3 days nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus, kaya victorious ang ating Panginoon sa pagliligtas sa atin. And syempre tayo as a believer of Christ, tayo rin naman ang magpapahayag o magbabahagi sa ating kapwa tungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, di ba? Na ipinangako ng ating Panginoong Hesus, kaya ang katugunan or ang katuparan nito ay nangyari at naganap noong ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundo. And tayo as imperfect na mga people, di ba, hindi tayo dapat mahiya na i-declare at ipahayag sa ating kapwa ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil who knows, di ba, maaaring ninyong maging rason para meron naman tayong kakilala, kaibigan, or mga bagong makakasalamuha na they are living in the darkness, pero madadala natin sila sa kaliwanagan at pagkakilala sa ating Panginoon. Nang sa gayon, sila din ay maligtas if they feel that they don't have hope or pag-asa sa buhay dahil sa mga dinadanas na mga problema. Pero we can assure them that once they put their trust into the Lord, ay hindi sila mawawalan ng pag-asa. They will find joy, they will find peace, they will find hope in everything that they do, diba? So, hanggang dyan na lamang po ating share na devotion video at nawa may natutunan po kayo sa ating share na devotion video, and let us all end up into prayer dahil nakita ko natin ang ating mga church meet na parating na. So, ama namin Diyos, nagpapagyaran sa ating puri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, at sa pag-aaral namin na inyong mayamang mga salita, Panginoon. Kahit ngayon man ay umuulan sa lugar na ito, Panginoon, but we know, Lord God, that you are the God who control everything, Panginoon. At we pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas ng mga financial na mga problema, Panginoon, you are the one who will provide for everything that they need, Panginoon, that we need, Panginoon, according to your riches and glory, Panginoon, and sa lahat ng mga kailangan ng healing, Panginoon. We know, Lord God, that you are our great healer, Panginoon. At anumang sakit at karamdaman, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong pagalingin in your will, Panginoon. Din kung ang mangyayari, Panginoon, ay ang sumakabilang buhay o pagpanaw ng mga taong dumaranas ng sakit o karamdaman na ito, Panginoon, ay matanggap ng mga mahal sa buhay na iyon pa rin ang inyong kalooban, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, mga regular members, Panginoon, mga leaders, Panginoon, that you will empower and strengthen them, Panginoon. At sa mga OFW, Panginoon, na ginagamit ninyo para maibahagi ang inyong ebanghelyo, Panginoon, strengthen them, provide for everything that they need and their family, Lord God. At kayo din po, Panginoon, ay protection, Panginoon, sa kahit saan man sulok ng mundo mapunta ang mga ito, Panginoon, ay alam namin that Emmanuel, you are with us, Panginoon. Also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa bansa ito ng Hong Kong, Panginoon, that ang lahat ng mga problema, Panginoon, ay may solusyon, Panginoon. Ano man ang mga kinakaharap ng aming bansa, Panginoon, alam namin that you will prosper our country, Panginoon, at anumang mga nangyayari, Panginoon, sa mga leader, Panginoon, na mamumuno sa aming bansa, Panginoon, alam namin na isa sa ayos niyo po ito, Panginoon.
in your perfect will and time, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansa ito na Hong Kong, aming mga employer, Panginoon. Thank you that they are the one who provides, Panginoon, para sa aming mga sweldo at makapag-provide para sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, we pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, ang yung chosen nation, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, na mga Hudyo, Panginoon, ang magbabalik at lalapit sa inyo at tatanggapin na inyong bugtong na anak ni si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray, Lord God, for the whole world, Panginoon, saan mang sulok at saan mang panig ng mundo, Panginoon, that your name be glorified, Panginoon, your name be lifted up, Panginoon. And we pray, Lord God, na mas marami pa, Panginoon, ang kikilala at tatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas na aming buhay, Panginoon. We bring back all the glory, all the honor and adoration in your name. This we pray in Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat. Ingat po and God bless.